sa'yo yung pera. DDS naman daw kayo, may mga ganyang mga comments, di ba? Tigilan natin itong pagsasayaw sa mga kampanya. Bawasan na natin itong mga komedyante. Pakinggan nyo. Sino? Si Soto. Baka pinaringgan si Soto no? Pagkatapos yung marinig yung kanyang tatapor ba, ask him, paano mo i-eradicate ang korupsyon sa Kapitolyo? Paano mo itutulak ang Pilipino para magkaroon ng mas magandang buhay, mas murang bigas? I mean, ask questions. May interesting post ang isa sa mga Brave 14, mga Kadunatex, 14 na lang sila ngayon patungkol sa mga taong gustong suhulan sila para bumaliktad. Nako, very short video mga Kadunatex, pero may caption siya which is, we are going to read very quickly. Eto mga Kadunatex, bago natin panoorin itong si Claire Castring at si Sir Edu Manzano, ang ganda niyang pinagsasabi niya dito mga Kadunatex. Eto, very short lang talaga to few seconds. Hindi ka na mag-report doon. Bigay sa'yo yung pera. Ano daw mga Kadunatex? Hindi ka na mag-report doon, ibigay lang sa'yo ang pera. Again. Hindi ka na mag-report doon. Bigay sa'yo yung pera. Bistado talaga itong mga kumag na to. Diba? May narinig akong isang dating senador. Okay. I think ang pinatungkol to kay Trillanes. Sabi ng nag-post nito mga Kadunatex, isa sa mga Brave 14, may narinig akong isang dating senador, ang sabi, ang taong gipit sa fake news, kumakapit. Di ba? Sinabihan sila ni Trillanes na mga fake news daw sila mga Kadunatex at bayaran. May mga bagay na hindi naming maaaring ilabas basta-basta. Magbigay ako ng isang halimbawa kung paano kami inalok ang kapalit para manahimik. Diba? Pasensya na kung hindi ko kumuna kayang ilatag ang lahat ng ebidensya. Hindi dahil ayaw naming magsalita, kundi dahil may mga taong kailangang protektahan at may mga bagay na sa tamang lugar at tamang panahon lamang dapat ilabas. So, for sure mga Kadunatex, darating yung tamang panahon, ilabas nila ang katotohanan. Pasensya na rin kung tinakpan ko ang identity ng mga taong nag-recruit sa amin. Nako, hindi ito pagtatago para manloko. Ito ay pag-iingat habang hinihintay ang tamang proseso. Sa hukuman namin ito ilalagay. Tama naman mga Kadunatex, huwag lamang sa Facebook. Baka, anuhin yung Facebook mga Kadunatex. Baka i-download, i-edit nila or anything could happen in social media. Sa proper court dapat ilabas tong ganitong mga ebidensya, sensitibong ebidensya. Mga Kadunatex, sana man lang ipag-pray natin na walang mangyaring masama sa kanila, especially na may ganito silang ebidensya ngayon na alam na ng mga kulto na may hawak silang ganito mga Kadunatex. They will do whatever they can, whatever means necessary para mawala sila mga Kadunatex. Now, let's pray and pray and pray talaga. Kasi napaka-sensitibong balita ito. Ang inilabas niya, which is, eto naman ay isinare ni Attorney Baligod. Ilang minuto lang ito mga Kadunatex. Okay? Bago nilabas itong video na to. Bago natin panoorin itong si Sir Edu Manzano, yung napakaganda ng mga pinagsasabi niya, eto mga Kadunatex, panoorin mo muna natin yung short clip. Itong sabi ni Claire Castring patungkol sa pagsisinungaling ni Sandro Marcos. Sa isang media interview po ay nabanggit ni Congressman Sandro Marcos na may mga revelations po siya tungkol dun sa sinasabi na concessions na hiningi ng Duterte administration in exchange of endorsing him po nung 2022 elections. May further details po ba tayo dito kung ano po yung sino po yung mga nasa likod at ano pa po ibang mga hiningi? Actually, tinanong ko. Mga Kadunatex, dito pa lang malalaman mo na napakasinungaling talaga nitong si Charis. At ito ay kinumpirma din ng presidente na never daw niyang pinalaki na sinungaling ang kanyang mga anak. Pamilyang mga sinungaling talaga. Tatay Digong, ang mga Duterte hihingi ng pabor mga Kadunatex in exchange of endorsing BBM. Ha? Really?
kung tutuusin mga kadunatics, pwedeng patakbuhin nila si Inday Sara Duterte ng pagka-presidente during that time. Pwede mga kadunatics, pero hindi nila ginawa. Tapos eto, sabihin nila na humingi si Tatay Digong ng pabor para i-endorso daw si Bongbong Marcos. Can you imagine that mga kadunatics? Tapos ang sabi ni Charis na hindi nila pinagbigyan. Kaya, ayun mga kadunatics, hindi daw in-endorso ni Tatay Digong. Ha? Anong kalokohan yan? Grabe ka, mga sinungaling talaga itong mga taong to. Sobra mga kadunatics. At, siguro napaisip na si Inday noon na bakit hindi ko ginawa ang pagtakbo ng pagka-presidente. Gusto kasi ni Tatay Digong na siya talaga yung papalit, si Inday. Pero naunahan siya. Ilang beses siyang pinuntahan sa Davao City na gawing vice-presidente ni Bungog Jr. At ito naman si Amy Marcos, which is that time na kinonbinsi din niya si Inday Sara na magiging partner ni Bongbong Marcos. At alam naman natin, we understand mga kadunatics na todo pa yung suporta ni Amy Marcos kay BBM. Hindi kagaya ngayon na wala na talaga. I hope so. Okay? Let's go. Rin mismo, si Pangulo, kanina. At ang sabi lamang sa akin ay, he has raised his kids well. He has raised well. And his son, Kong Sandro, will not lie. Okay, say, will not lie. See, look at that mga kadunatics. Di ba? I love you talaga. Yun lang po ang binigay na mensahe ng Pangulo. Pero po kasing nabanggit si Congressman Sandro na may 3 tao daw po na humarap. Isa daw po doon ay nakaupo po sa gobyerno ngayon. Nabanggit po kayo ng Pangulo kung sino po sila? Kahit siguro mabanggit, since ang sinabi naman po ni Congressman Sandro Marcos ay hindi na po niya babanggitin ang mga identity nito, igagalang po natin na manatiling kung ano na lang po yung sinabi ni Congressman Sandro. Sige po. Okay, sunod Wag nang sundan pa yung mga pinagsasabi ni Charis Pingpingko. Baka mabisto pa yung mga kasinungalingan nyo. Can you imagine that mga kadunatics in favor daw na sila yung mamimili ng House Speaker, Senate President, at ibang kabinete mga kadunatics. Si Tatay Digong daw para in exchange of suportaan si Bongbong Marcos para sa presidential election. Wow. Kasinungalingan nga naman mga kadunatics. Grabe, sobra. Di ba? Ganito. Conspiracy ng mga Marcoses. Ito, mga kadunatics, sobrang ganda na interview ni kay Edu Manzano by Luchi Torres. Ito. Tigilan natin itong pagsasayaw sa mga kampanya. Bawasan na natin itong mga komedyante. Pakinggan nyo. Sino? Si Soto. Baka pinaringgan si Soto no? Pagkatapos yung marinig yung kanyang patapor ask him, paano mo i-eradicate ang korupsyon sa Kapitolyo? Paano mo itutulak ang Pilipino para magkaroon ng mas magandang buhay, mas murang bigas? I mean, ask questions. So, they'll say, let me turn the tables around on Edu. If you were running today, how would you answer that question? Given the situation we're in, flood control, yung impeachment na nangyayari ngayon, the divisiveness that we're all subjected to. Paano mo babaguhin ang sistema as ANSES? Kailangan baguhin ang sistema. Dito mga kadunatics, mukhang hindi direkta na sinagot talaga ni Edu Manzano. Baka, pagkamalan siya. Nako, eksena lang, mga scripted lang yung mga pinagsasabi ni Edu Manzano noon kasi gustong tumakbo ng national position. Pero yung asawa niya dito mga kadunatics, may magandang take sa tanong nito ni Lucio Torres, which is pakinggan natin after yung sumagot. And you're a candidate. Sad to say, if I'm the candidate, which I'm not, but sad to say, I'm afraid to say this, but very, very possibly not in my lifetime, regardless of what kind of changes I try to institute or bring into create new policies. It would be sacrificial on my part and not expect to see
the gains in my lifetime. Napaka-prangka niyang sumagot dito mga kadonatics na it's very very hard para sa kanya na baguhin yung Pilipinas. Totoo naman talaga mga kadonatics. Sabi niya, not in my lifetime. Na makita niya kahit anong changes daw, mahihirapan yung Pilipinas na bumangon. Pero yung asawa niya may take mga kadonatics which is very good also. Ito. But where do we start? We have to start. You start the ground running. The moment you get in, wala na munang kuwan. Wala na munang papogi-pogi. You got to make the hard decisions. In the case of like, if you talk about the soda, Ito, binanatan si PBM. it wasn't what the president said. It was what the Filipino heard. What That do I you felt mean? is more important. Okay. Because there was hope, okay, but there was also cynicism. You know, there was there are credibility problems, but at the same time, they also want accountability. I mean, ganda ng speech, pero may Ganda. makukulong ba? Ganda ng speech, pero may makukulong ba? Diba? I mean, there's got to be the follow-through. We can't be, hindi tayo dapat ma-mesmerize yung mga magagandang salita. But you Totoo talaga. also heard the son of the president say, kung mag-investigate, hindi ang Congress. Kami nga yung ina-accuse Paano kami mag-investigate sa amin? So it should just be all the ombudsman daw, the work of the ombudsman. Wala namang What do you magawa. think about that? That Congress right now is admitting that it is powerless to investigate Its own. its own. What do you think Yeah, of that? but which is true. How can you investigate your own house if the crooks potentially are there? So So it should be another body to investigate a different house. which the meron din president tried with the ICI, right? Yeah. But it's come to nothing. So I guess parang yun na nga, ang hirap, paikot-ikot Yeah, tayo, yeah. no? Ang mananagot lang dito mga kadonatics, very likely, ay ang mga nagsuporta sa mga Duterte. Yun lang, di ba? Kita niya naman, sino nakukulong ngayon? Mga senador na, nako, hindi pa guilty sa flood control kagaya ni Jinggoy. Di ba? Nakakulong. Yun lang talaga mga kadonatics. Wala nang iba. You break that really vicious To your cycle. question, if ever he'd run, or if ever I'd run, which I will never. Yeah, theoretically, A while hypothetically. ago, I mentioned the system change, right? The entire government change. I think there should be a constitutional change. So you because really- it's ingrained in the Constitution. And what part of the A lot Constitution? of things like Form of government. form of government, two-party system that eradicates the dynasty. Because right now, palipat-lipat, ang daming kampo, Tsa-tsa. ang daming colors. And kung sino yung nakaupo, di ba, you just need to, lilipat ako doon. Iba na naman yung ideology mo. There's no continuation of ideology, of beliefs Yeah. in the government. And ano yung talagang sinusulong nila. Because it's always personality-based. But if you have a two-party system, you maintain this, and at the same time, you minimize or kind of smoothen I think yung law natin about anti-dynasty bill na meron tayo in the House and also in the Senate needs to really be polished. Kasi doon na yun di ba? Like yung influences of different parties, different personalities result to the corruption that we have right now. If you eradicate that big thing right now, the most evil thing in the government, which is corruption, you're able to get more programs rolled out to the ordinary Filipino people. Mas mararamdaman nila na may gobyerno. Hindi katulad ngayon, parang we were talking about yesterday, right? The economy in different presidents. Yan ang mga conversation namin. Ikaw kasi, Under ay, bumaliwala sa akin. Ang taas naman Ganyan Nakakatulog ba kayo dyan sa usapang yan? I mean under Pinoy, under Wait lang mga kadonatics. Sobrang ganda no ng mga sawang ito, no? Kaya pala sobrang active ni Edo Manzano sa politika. At least yung mga
indirect na mga statement post niya mga kadonatics sa mga corrupt. Dito sa Vietnam mga kadonatics, may maganda silang sistema dito. One-party system. Hindi kagaya sa atin, multicolor system. Which is, kung mag-decide itong isa mga kadonatics, yung ibang system ay, i-debate muna bago mangyari yung gusto ng isang sistema ng isang system na to o party na to. Ang mangyayari mga kadonatics, all debates na lang hanggang walang mga proyektong magagawa. Dito sa Vietnam, one-party system. Isang desisyon lang mga kadonatics pag mag-agree lahat tapos ang debate nila doon lang sa within the party. Grabe mga kadonatics. At yung mga napipiling mga susunod na mga liderato nila ay doon pa rin sa party mga kadonatics kukunin. Ganyan katindi. Hindi doon galing sa ibang kulay. Kaya sobrang hirap magiging, kumuha ng national position dito kung, if you're an ordinary citizen. Kasi if you don't belong in this party, which is the Communist Party of Vietnam, mga kadonatics, you will never get the position. So, yung proyekto nila nagpapatuloy within the party. One party lang. So, same voice lang mga kadonatics. Same goal. Kaya, ngayon ang Vietnam? Sobrang ganda. Napakataas ng ekonomiya nila. Progresibo sila. Naubusan na tayo mga kadonatics. Ang inireport ni Senator Alan Peter Cayetano noong 1970s, mga kadonatics, nasa 200 na ang GDP per capita. Habang yung Vietnam nasa 30 lang ata. 1980s, ganun pa rin mga kadonatics. 2000, ganun pa rin. Pero, ilang years lang nakalipas mga kadonatics ay talagang inugusan na tayo. 4,000 sa atin. Okay? 4,000 GDP per capita. While ang Vietnam ngayon is 5,000. Noon, sobrang liit. Kasi, under one-party system, at tama yung sinabi niya mga kadonatics, constitutional change talaga. Pero, okay, dapat federalismo yung datingan. Gagaya dito din. PGMA and then right now, ang layo. People are like really suffering high cost of like lahat ng bilihin, cost of living, ang taas din ng taxes. Pero in reality, paano talaga nila yung balance sobrang disbalance tayo when it comes to our economy right now. Which you have just launched. Bosses na hindi Double S. S-E-S ha, double S. As in para mga boss, mga boss, right? Spin-off kasi kami from Pinoy's. Yes, Kayo ang kayong boss ko. boss ko. Yeah. So, bakit daw kayo gumagaya kay Pinoy or why are you taking off? After Pinoy, DDS naman daw kayo. May mga ganyang mga comments, di ba? Ganito na lang. So, you are part of PGMN or at least that's Yeah, DDS na yan sila. Klaro naman mga kadonatics kung sino yung sinusuportahan nila. the perception. What exactly is your part in the Peanut Gallery media network which of late, of course, has suffered such a huge set. Part na pala sila ng Peanut Gallery. Alam naman natin yan mga kadonatics ay anti-corruption at nakasuporta sa mga Duterte. Back with the arrest of Franco Mabanta, who heads it. And of course, there's a big question mark Also. as to this extortion case, which Question mark to this talaga. day also remains largely unexplained. What is your part there? No, if you, we also became victim of the attempt to neutralize the influence of PGMN because it was quite, it was pioneering, it was radical. Kasi kami wala kami sweldo. Walang bayaran doon. We're guest anchors. We're guest anchors. Kung Ang ganda pa rin ng asawa nyo. meron kang gustong sabihin, Yeah. come on board. So ako, I talked about yung hindi ba tayo nahihiya na iniikot-ikot lang tayo, niloloko lang tayo. Magsalita na tayo. That was my spiel. I mean, my essay The na sinulat ko. self-respect. Yeah. To self-respect. At sinulat ko yan, and then sila, i-review nila. Okay, pwede to. So ikaw, bibigyan ka lang ng airtime. Pero hindi kayo swelduhan. At that's why laging may disclaimer sa ilalim
the views expressed by this individual is that of his and his alone. So, ibig sabihin, you're on your own. Di ba? Bahala ka sa buhay mo. Well, anyway mga kadonatics, so much for that. And sobrang ganda, grabe. And I cannot wait what lies ahead mga kadonatics. And hopefully na hindi talaga ma-convict si Inday Sara Duterte, at pag yan ay mangyari, for sure talaga magiging presidente siya. Wala nang makakapigil yan mga kadonatics. Comment down below at babasahin natin yan. Don't forget to like and subscribe. Thank you so much and God bless you. Ingat palagi. Bye-bye.